So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Ayan, welcome ulit sa panibagong video. And for this video, gumawa na tayo ng listahan ng top 10 entry-level smartphones under 10,000 pesos. And this time, gagawa naman ulit tayo ng top 10 budget smartphones under 6,000 pesos. So, ang dami kasi ngayon mga variant ng mga smartphones. Ang dami mga mura. Ano kaya perfect para sa inyo? Tara, check natin. And for today's video, another top 10 na naman tayo, and this time mga budget smartphones naman ang ating tatakel. So ang POV natin na yan, papunta kasi kami Antipolo and wala kasi akong time minsan mag-vlog sa bahay, kaya ayan, ang gamit natin is the DJI Osmo Nano, yung bagong-bago ngayon ng DJI. And ang maganda kasi dito sa DJI na to is pwede natin siya ikabit kahit saan. Tignan nyo na yung POV namin, di ba? Oh, kahit na nagda-drive tayo, syempre focus tayo sa pagda-drive, nakakapag-vlog naman tayo. Kaya so yun, ngayon naman isang focus natin is under 6,000 pesos na mga smartphones dito sa ating channel. At when it comes kasi sa mga bagong labas sa smartphone, sobrang dami. Lahat ng brand na parang nagkokompetensya sila sa ngayon ng ganyan na mga budget segment na under 6,000 pesos. Ang dami nyo pong mabibili ng mga smartphones na sobrang sulit, kumbaga mga idol. So yun nga, again, kung interested kayo sa mga units na itatakel natin for today's video, nandito yan sa ating view products sa gilid ng ating video. Ayan, dito sa ating view products, i-click nyo na itong view products natin. Lahat po ng mga smartphones dito ay nandyan. And ang maganda balita, meron po tayong discount up to 1,000 pesos po ang pwede nyo makuha pag dyan kayo bumili sa ating view product. So grabe ang sale ngayon dito sa online. And una natin, ang top 10 sa listahan natin is wala na iba kundi ang Vivo Y04. So Vivo Y04 is very affordable. Wow, very affordable na smartphone ngayong 2025. Ang price range ng Vivo Y04 is usually nasa 4 to 5,000 pesos, depende of course sa variant. Yung variant natin is meron tayong pinakamura nga ng 4GB 64 at ang presyo niyan is nasa 4,000 plus. And then yung 4GB 128 nasa 5,000 plus yan mga ka-J-Vlog ng Vivo Y04. Sobrang budget meal siya at ang dami talaga nagkaka-interest ngayon dito rin sa unit na to. At spec says all goods dahil yung screen size niya is 6.74 inches, IPS LCD display with a resolution of HD plus 720p. So HD plus 720p siya, 90Hz screen refresh rate. And when it comes sa notch, very naman yan, common na rin sa mga budget meal ngayon na naka-notch display. Pero yun, marami rin naman ngayon ng mga smartphones sa malalaki ang display, which is meron dito sa Vivo Y04. Next, yung kanyang operating system. So when it comes sa operating system, naka Android 14 po ito, with FunTouch OS 14. Pero I don't know kasi wala ning Vivo Y04 natin. Comment down below sa mga user ng Vivo Y04 kung na-update nyo ang inyong device. Pero meron rin namang record si Vivo sa pag-update ng mga budget meal ng mga smartphones sila. Kaya malay natin, ma-update din siya. And yung Android 14 naman is matagal naman yan magiging relevant pa naman sa market. Ang chipset niya is the Unisoc 7225. Yung camera niya is 13 megapixel, tapos yung front facing camera niya is 5 megapixel. Pero ito maganda naman sa Vivo Y04, kahit na mababa megapixel ng main camera niya. Bakit siya nag-go? Yan na. Kahit mababa ang main megapixel ng camera niya, malinaw rin naman in fairness ang mabibigay na photo quality ng Vivo Y04. And dalawa biometrics niya, face unlock at fingerprint scanner. And yung fingerprint scanner niya ay side mounted, so stoplight. And pagdating sa battery, meron tayong 5,500 mAh na removable battery with 15 watt fast charging rate. So bakit nasa listahan kong Vivo Y04? Unang-una syempre, okay na okay rin naman ang specification niya for its price. And malaki rin naman yung battery niya. Marami rin naman, early 2025 to lumabas, kaya yung mga iba naman ngayon na lumalabas sa smartphone isa sa 6K, 7K, pero yung 5K or 5500 mataas naman yan, and okay pa rin naman ang battery performance yan. Yung chipset niya
Syempre, ano na yan kumbaga standard na yan. Standard na yan sa ganyang presyohan. It can handle modern games. Nandun tayo dyan. So, number 9 sa ating listahan is yung bagong labas din na Realme Note 70. So, ang SRP nito is 5,000 pesos for the 4GB, 64GB. Pero, ang maganda balita dito sa device na to is mura nyo siya makukuha talaga sa online pag ginamit nyo ang ating special voucher. Usually pwede siya makuha ng 3 to 4,000 pesos at pag na-apply na yung ating special voucher. So again, dyan lang kayo bibili sa ating special voucher. So sa screen, si Realme Note 70 ay naka 6.7 inches IPS LCD display with a resolution of HD plus 720p at naka 90Hz screen refreshing siya, and talamak na talamak talaga to sa budget meal. Notch display rin ang Realme Note 70. So yun, medyo tulad nga ng sinabi ko sa mga previous video ko, kung wala namang any cost, kumpletuhin yung bilog na yan, kumpletuhin nyo na, kasi mas better talaga ang punch hole display compare sa notch display. Pero nagiging standard pa rin sa mga budget meal ang notch display. At I know marami rin tayo nakikita sa comment na wala namang effect yan sa performance, yes, pero sa viewing experience ng consumer, mayroon niyang effect, diba? Sa OS naman, out of the box na Android 15 siya, with a Realme UI, and sa chipset niya naka Unisoc 7250 siya. So yan yung talamak na chipset sa ganitong murang halaga na device, Unisoc 7250 mga ka-J-Vlog. And yes, Unisoc 7250, subok ko na chipset yan. Kayang-kaya mag-handle ng mga modern games and even Genshin Impact sa lowest settings, kasi na-try ko na sa mga iba't ibang brands and chipset na yan, and for me, okay na okay yan at hindi po mabagal yan. So, yung chipset niya is okay na okay for its price. Then, sa camera naman, meron siyang 13 megapixel main camera and a 5 megapixel front-facing camera. At pagdating sa battery naman, meron siyang 6300 mAh na removable battery. When it comes sa charging rate ng Realme Note 50 for its price, medyo skeptical na tayo. At least dapat 18 watts, pero fast charging pa rin naman yan. Kung iteterno mo sa ganyang kalaki battery capacity, slow charging yan. Dapat at least 33 watts ang mas better, pero when it comes sa kanyang price, dapat at least 18 watts or 25 watts fast charging rate na dapat ang i-offer ng Realme Note 70. So, nasa listahan ko Realme Note 70, unang-una, okay naman ang kanyang screen size, malaki. Chipset is very reasonable, mabilis din naman siya for its price. And ang pinakapambato ng Realme Note 70 is yung kanyang battery capacity. 6,300 mAh battery capacity is sobrang laki mga ka-J-Vlog. Number 8 sa ating listahan is yung Itel CT100. So itong Itel CT100, very premium na budget smartphone to mga idol. Ang ganda ng design na itong smartphone na to, at isa to sa napakasulit din. Lalo na kasi yung chipset din nito is same din. Ito, karamihan na mababanggit natin mga devices dito, ang chipset nila is the Unisoc 7250. So ang chipset ni Itel CT100 is the Unisoc 7250. So sa screen ni Itel CT100, meron siyang 6.75 inches IPS LCD display na mayroong resolution na HD plus 720p at naka 90Hz screen refresh rate itong device na to. So yun nga, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, is naka Unisoc 7250 siya, at yung OS niya is Android 15 with Itel OS 15. Pagdating naman sa camera, yung main camera niya is 13 megapixel and yung front facing camera niya is 5 megapixels. Meron siyang dalawang biometrics, face unlock at fingerprint scanner. So yung battery niya is 5,200 mAh na removable battery with 18 watt fast charging rate. So kung bakit nasa listahan ko ang Itel CT100, unang-una yung display. Napakalaki ng display niya, 6.75 inches, and yung resolution, hindi na tayo magreklamo sa resolution yan, kasi usually yan naman din ang makikita natin for a budget smartphone, HD plus 720p. And yung chipset niya, hindi po yan mabagal. Several times na natin, again, sinabi ko na kanina na try natin ang Unisoc 7250. It can handle modern games including Genshin Impact sa lowest settings. Kayang-kaya niya. Doon ako natutuwa sa performance ng 7250. Tulad na sinabi ko rin sa mga previous video ko, na-appreciate ko rin ang performance sa mga budget smartphones today compare nung mga budget smartphone noong 2021, 2022. Bibili ka ng 5,000, 4,000,
matik itatapon mo yung smartphone sa sobrang bagal dahil Helio P35, SC something yung chipset nun basta ang GPU nila is Power VRG A320, masakit po sa ulo yan. Pero dito the Unisoc 7250, ang GPU niyan, guess what, is the Mali G57, kaya it can handle pretty much ng mga modern games today. And ang ganda ng form factor nito Itel CT100, mukha talaga siyang premium smartphone. Biruin mo sa budget niya na price, meron siyang sleek design mga idol. And yung in-unbox natin or yung ni-review natin na color blue, parang nare-resemblance niya dito yung Pacific Blue ng iPhone 12 Pro. At sobrang mura lang na itong Itel CT100, nasa range lang din to ng 4,000 pesos. Naka na dyan, naka 128GB of internal storage ka na. Pero yun nga, kung gusto nyo rin makakuha ng mura ang Itel CT100, dito lang kayo i-click sa ating view products, mas mura talaga dyan. Listahan is yung napakabenta na Xiaomi Redmi A5. Sobrang mura nitong device na to mga idol. Biruin mo ang price nito for the 64GB. Pwede nyo to makuha ng below 3,000 pesos. And yes, nakuha ko ng ganyan yung device ko sa sale. Kaya hanggang mura nga dito sa ating view products, dyan lang kayo bibili ng Xiaomi Redmi A5. And meron din siyang 4GB 128, nasa around 3,000 plus. Pag in-apply nyo yung ating voucher, di ba, napakamurang smartphone na 2 to 3,000 pesos makakabili ka na merong reasonable din naman na specifications sa mga offer. So when it comes sa screen size ng Xiaomi Redmi A5, ni Xiaomi Redmi A5, 6.88 inches IPS LCD display with a resolution of HD plus 720p. At guess what, naka 120Hz screen refresh rate itong device na to. Pero again, notch display for its price, pwede naman na. At least ito, ang laki talaga ng display nito. Same din sa Poco C71. And sabihin na natin, itong Poco C71 and Redmi A5 ang number 6 ko, kasi almost same lang naman sila ng specifications sa mga offer. Kaya dyan na lang natin din ilalagay ang Poco C71 sa number 6. So sa operating system, I think naka Android 14, Android 15, tsaka chipset, sabihin mo na. Chipset, Unisoc P7250, Android 15 Go Edition, Xiaomi HyperOS. Okay, so sa operating system niya, nung napansin natin dito is siya, Android 15, pero hindi siya HyperOS para siyang basic na MIUI. And when it comes sa kanyang chipset, ito na naman, tulad sa Itel CT100, Unisoc 7250 rin po ang Xiaomi Redmi A5, and including the Poco C71 7250 ang mga yan mga J-Vlog. And surprisingly, yes, nakaka-handle niya ng mga games. Nung tinest natin siya sa ating game test, na I think ang na natin doon is Mobile Legends, COD, Honor of Kings. Biruin mo sa ganitong price tag, pwede na kayo makapaglaro. At perfect tong i-recommend din sa mga sa mga anak natin as nila starting phone, or pwede lang gamitin paglaro for entertainment purposes, di ba? Pwede pong i-recommend ang Xiaomi Redmi A5 para sa inyo. And when it comes sa camera, ito yung camera niya, medyo nadi-disappoint ako based on my review. Dahil ang camera na ito mataas. So ang camera kasi nito, when it comes sa main camera, is 32 megapixels. 8 megapixel front facing camera. Pero again, yung 32 megapixel niya ay hindi po 32 megapixel talaga. Medyo wash out ang quality ng camera ng Xiaomi Redmi A5, including the Poco C71. Parang tinaasan lang yung megapixel, pero yung quality wala. So yun lang naman yung napansin kong con ng Xiaomi Redmi A5 and the Poco C71 is yung kanilang camera na mataas, pero parang sabihin mo nga, parang mas maganda pa ang 8 megapixel na camera ng Oppo Kaya yun, yan yung nagpapatunay na hindi talaga tayo nagbe-base sa taas na megapixel ng camera sa linaw ng ating mga photo. Pagdating sa battery, meron tayong 5,200 mAh na removable battery with 15 watt fast charging rate. And meron siyang dalawang biometrics, of course, face unlock at fingerprint scanner. So number 6 ang Xiaomi Redmi A5. Unang-una dahil sa affordability, sobrang mura talaga na itong device na to. Again, 2 to 3,000 pesos pwede ka na maka-purchase ng Redmi A5. Hindi lang yun, sobrang laki rin ng display na itong smartphone na to, 6.88 inches. Mas malaki pa siya sa mga ibang smartphone na i-feature natin dito sa ating video. And yan naman na rin ang talamak kay Xiaomi when it comes sa screen size sila sa budget segment, is sobrang laki. Kaya for me, sa mga consumers na naghahanap ng malaking display, perfect din i-recommend ang Xiaomi Redmi A5 para sa inyo. Kasi sino ba naman ang ayaw manood sa malaking display na smartphone? Malaking space na pag naglalaro, very convenient mga idol. And the battery, yes,
Specs wise mataas, 15 watts. Very naman yan, acceptable for its price na 2 to 3,000 pesos. Is yung Poco C85. Bagong labas lang to na smartphone noong August 2025 nung katapusan. And grabe, sobrang ganda na itong smartphone na to for its price. Again, under 6,000 pesos ang ating kaya pasok na pasok to kasi yung pinakamura niya pwede nyo siya makuha ng at least 5,000 or 4 to 5,000 pesos for the 6 gig 128 gigabytes of internal storage. Biruin mo 6 gig 128 na makukuha nyo lang ng 4,000 plus. Napagandang deal yan mga ka-J-Vlog. And when it comes sa kanyang meron siyang top of the line 8 gig 256 at pwede nyo siya makuha ng around 5,000 plus. So pasok na pasok siya sa ating segment. At sa screen nito napakalaki. Ang screen ng Poco C85 is nasa 6.5 inch nasa 6.9 inches IPS LCD display with the resolution of HD plus 720p at naka 120Hz screen refresh rate itong device na to. So ang maganda kasi sa Poco C85 pagdating sa display niya, hindi siya pahaba, palapad siya, na mas bumabalik na yung ganitong form factor sa mga smartphones today. And yes, when it comes sa quality ng display, na-enjoy ko manood dito and maglaro when it comes to viewing experience. Pero again, naka-notch display pa rin siya, pero bumawi naman sa refresh rate at screen size itong Poco C85. Pagdating naman sa operating system, naka-Android 15 siya with HyperOS 2. Yung chipset niya is the MediaTek Helio G81. So yung G81 chipset na yan, marami ring mga side comments tayo sa G81, pero sinasabi ko sa inyo, alamin nyo muna kung magkano nyo nakuha yung smartphone. Kasi syempre, doon tayo magbe-base. Kung G81 for a price na 4,000 pesos, hindi naman pumabagal ng G81. It can handle mga games. Na-game test na natin ng Poco C85. Surprisingly, pasado siya sa ating game test. Na-handle niya naman lahat ng mga tinest nating games, including Genshin Impact and Wuthering of Waves. Nahirapan siya, pero Genshin sa lowest na kaya niya naman. So, hindi po to pang gaming. Again, pag ganitong mga specific budget ang hahanapin nyo, huwag kayong umasa na makakuha kayo ng mga budget gaming devices sa 4,000 pesos. Pero again, ang maganda dito kasi sa Poco C85, yung kanyang RAM. Yung RAM kasi usually ng mga 4,000 pesos na smartphone nasa 4 gigabytes lang. Ito, huge advantage niya yung 6 gigabytes of RAM netong device na to. So, buti na lang si Poco ganyan naman si Poco, kilala yan sa pagdating sa generous nila sa RAM at ROM, at na-apply yan sa Poco C85. And when it comes sa kanyang camera, 50 megapixel itong smartphone na to, and malinaw din ang camera na mapoprovide niya, mapa rear or front facing camera. Single speaker, yun lang siya, single speaker, pero yung volume niya is up to 200%, na yan yung ginagawang marketing getup ngayon ng mga brands na para masabing malakas ang speakers, ibibigyan nila ng 100% pag hindi nila na-meet ang dual steer speakers, tatasan nila or ibibigyan 100% nila yung volume ng isang device, which is yes, malakas, pero the base quality kulang talaga. Dalawa ang kanyang biometrics, face unlock at fingerprint scanner, and syempre the battery is whopping 6,000 mAh na removable battery with 33 watt fast charging rate. So yan ang isang pambato rin ng Poco C85 kung bakit siya nasa ating top 10. Malaki ang display, malaki ang battery, fast charging rate, at ang taas ng RAM. Number 5 sa ating listahan is yung bagong labas na Infinix Smart 10 Plus. So ito na lang yung nilagay ko sa listahan, hindi na yung Smart 10. Mas better naman ng Smart 10 Plus kasi syempre Plus version nga. So meron tayong mga upgrades na nangyari sa Smart 10. So unang-una dyan is yung price. Very affordable din itong Smart 10 Plus. Meron itong SRP na 5,000 pesos for the 4 gig 128. Pero again, pwede dyan makuha ng saradong 4,000 pesos. Depende po sa special voucher na makukuha nyo. Pero again, very very affordable. 4,000 pesos makakabili ka na ng isang smartphone na magaganda rin naman ang specifications na ma-offer. And again, yung Infinix Smart 10 and Smart 10 Plus, when it comes sa overall specifications, wala po silang ganong pinagkaiba. Kaya ito na lang, sabihin na natin Smart 10 and Smart 10 Plus for the number 5 position sa ating top 10 na budget smartphones. So when it comes sa screen niya,
When it comes sa screen ng Infinix Smart 10 Plus, same na same din naman sa Infinix Smart 10, 6.67 inches, HD Plus 720p resolution with IPS LCD display, at ang kanyang refresh rate mataas for its price, 120Hz screen refresh rate. So ang maganda nga dito sa Infinix ngayon, and even Tecno na hindi pa rin ma-adapt ng itel, punch hole display na sila for its budget smartphone. So punch hole display ang Infinix Smart 10 Plus, yun ang maganda doon, and malaki rin ang kanyang screen size. Sa operating system, syempre naka Android 15 na to with XOS 15, and sa chipset naka Unisoc 7250 siya with of course the GPU of Mali G57. Yeah, parehas. Pagdating naman sa camera, meron siyang 8 megapixel and 8 megapixel front facing camera, and dual stereo speakers, napakaganda for its price. And pagdating sa battery, a whopping 6,000 mAh na removable battery with 18 watt fast charging rate. So ang reason natin kung bakit nasa number 5 ang Infinix Smart 10 Plus, syempre battery, napakalaki ng battery niya, 6K mAh battery and 18 watts. I know hindi siya perfect na eterno sa 6K, pero for its price talaga, yan ang the best na pwede ma-offer ng mga ibang. Number 4 sa ating listahan is the Oppo A5i. So ang presyo niya is nasa around 3,000 pesos pag bilili nyo dito sa ating voucher. 3GB 64 yan. Tapos meron din tayo 4GB 128 na nasa 4,000 plus pag in-apply niya ating special voucher. So syempre murang-mura yan sa online. Expect nyo na mas mahal yan when it comes sa kanyang SRP. At ang screen size ng Oppo A5i. So si Oppo A5i merong 6.67 inches IPS LCD display with the resolution of HD Plus 720p 9Hz screen refresh rate. Ito ang napansin ko sa Oppo A5i nung ni-review ko. Ang ganda nung brightness. Sobrang taas ng nits of brightness itong device na to. At kumbaga gagamitin nyo to outdoor as a navigating tool, hindi kayo mahihirapan dito sa Oppo A5i. And when it comes sa operating system, Android 14 with ColorOS 14, and sa chipset niya, ito sa mga naghanap ng Snapdragon, Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1 chipset. And yung camera nito maganda, mababa ang main megapixel niya and even the front facing camera, pero ang ganda ng quality. Doon ako nagulat dito sa Oppo A5i. Hindi ko in-expect yung performance ng 8 megapixel niya is ganun ka-solid. So 8 megapixel rear camera with 5 megapixel front facing camera, pero solid ang camera quality niya. Mas maganda pa ang camera quality ng 8 megapixel ng Oppo compare sa 32 megapixel ng Xiaomi. So kung naghanap kayo ng budget smartphone 3,000 pesos na merong magandang camera performance, ang Oppo A5. And when it comes sa kanyang biometrics, dalawa din, face unlock at fingerprint scanner. At yung fingerprint scanner niya ay side mounted. Battery niyan laban, no? Ako, malaki battery niyan. Battery 5 watt, 45 watts. And pagdating sa battery, meron siyang 5,100 mAh na removable battery with 45 watt fast charging rate. So ito ang maganda sa Oppo A5i is yung kanyang charging rate. Yan yung pinaka-advantage niya sa mga competitors niya, dahil 45 watt fast charging rate siya sa 3,000 pesos. 45 watts, napakagandang deal niyan kasi usually ang mga ino-offer ng mga ibang brands 18 watts, 15 watts, pero ito 45 watt fast charging rate, very rare. And malaki rin naman yung battery capacity niya for a price tag na 3,000 pesos. At ang ganda nung design niya. So meron nga, based naman sa specifications niya, para lang siyang rename na Oppo A3X. To be honest, mukha lang siyang Oppo A3X na binuhay ulit kasi sobrang benta ng Oppo A3X. And the performance of the Oppo A5i, wag niyo expect na pwede to for gaming. Pwede siya for mga basic tasks or casual things lang. Number 3 sa ating listahan is yung napakabenta na Tecno Spark Go 2. So napakamura na itong smartphone na to. Pwede nyo ito makuha ng below 3,000 pesos lang. For the 3GB 64, pwede nyo siya makuha ng ng below 3,000. I think 2,700, 2,600, 2,800, mga ganyan ng presyo ng 64GB ng Tecno Spark Go 2 pag sale. Again, pag sale yan ha. Tapos meron siyang 128 na sa 3,000 plus din naman siya. So sobrang mura rin naman mga idol. Kaya ito ay number 3 sa akin. Unang-una kasi ang kukonsider natin affordability. Sobrang benta rin nito. At yung chipset niya, ka-chipset niya rin yung mga presyohan ng mga ibang smartphones natin na mas matataas pa, Unisoc 7250. Pero to naka Android Go edition po siya. So expect nyo pag naka Go edition, very limited lang yung mga certain applications natin minsan dito na hindi natin. Android 15? Go edition yan.
na hindi natin makikita sa full Android. I don't know kung bakit pa nila Go edition itong Tecno Spark Go 2 kasi to be honest mga idol is kumbaga when it comes sa when it comes sa performance ng chipset, kaya naman yan i-handle ng full Android OS kasi yung mga ibang brands na Unisoc 7250 naka full Android yan. I don't know bakit pa nila nilalagyan to ng Go edition, siguro dahil Go ang pangalan, I don't know. Pero the Unisoc 7250, asahan nyo na hindi po mabagal na chipset dyan. Naka-design po ang Go edition para sa mga mababagal na smartphone na meron mabagal na chipset of course, pero kasi dito hindi po siya naka-design sa mabagal na chipset kaya sana hopefully sa Tecno Spark Go 3 mabago na nila yung Go edition at gawin na nilang full Android para mas ma-enjoy pa ng ating mga consumers. So when it comes sa sa camera niya is 13 megapixel, tama di ba? 13 tsaka 8. Is 13 megapixel with 8 megapixel front facing camera. Maganda rin naman, fair ang quality ng camera rin ng Tecno Spark Go 2. Again, pag bibili kayo ng smartphone, syempre asahan nyo kung magkano nyo lang siya nakuha, baka na maasahan nyo na sobrang linaw, sobrang alam mo yun, maraming performance na ganyan. Again, pag bibili kayo ng smartphone, always look din kung magkano siya nakuha. For its price, okay naman ang quality so far din ng Tecno Spark Go 2. Ang maganda dito sa smartphone na to be honest, para siyang iPhone 16 lookalike when it comes sa camera design. Pero yung color wise, para siyang Pro Max ng 15 Pro Max yung natural titanium. So ganun, parang hybrid na design ang Tecno Spark Go 2. So when it comes sa design niya, panigurado makakuha to ng mga consumers or makakaakit to ng consumers. Kasi marami ring consumers sa atin ng unang tinitingnan sa smartphone is design and aesthetic, at very eye-catcher naman ang design netong si Tecno Spark Go 2. So pagdating sa battery ng Tecno Spark Go 2, meron siyang 5,000 mAh na removable battery with 15 watt fast charging rate. At ang pinaka-advantage din nitong smartphone na to sa mga ibang competitors niya is yung kanyang speakers, dual stereo speakers sa murang-murang halaga lang. So napakasulit, kaya number 3 siya sa akin mga ka-J-Vlog. Sa 3,000 pesos, meron ka ng smartphone na hindi mabagal, dalawa ang speakers, malaki ang battery, and snappy rin naman ang chipset niya. Ito sa ating listahan, magpapahuli pa ba ang Samsung Galaxy A06 4G. So sobrang sulit na smartphone ngayon itong device na to. Again, ang SRP na ito nasa 5,000 plus for the 4GB64, pero ngayon sa online pwede siya makuha ng 3,000 pesos 64GB. Sobrang mura mga ka-J-Vlog, kaya gumawa ng ingay itong A06 4G. Ang daming nag-purchase, ang daming naging interested dahil bumagsak ang presyo. Nung nakipagsabayan si Samsung sa Transsion pagdating sa pababaan ng price, yung mga consumers talagang mas pinili nila ang Samsung kahit na mababa ang RAM or mababa ang storage, di ba? Kasi ang una natin tinitignan when it comes sa Samsung is of course yung kanilang software, longevity rin, yung software update. Kasi etong A06, last year pa po ito lumabas, 2024, isang taon na siya. Pero na-update pa rin natin siya sa One UI version 7 and Android 15, di ba? Bihira lang natin makikita yan for a budget smartphone na ma-update sa ganyan mga operating system, and there's a possibility na ma-update pa rin natin to sa mga next future OS update ng Samsung. Sa screen size, meron siyang 6.7 inches PLS LCD display with the resolution na HD plus 720p at naka-standard na 60Hz refresh. Ayan, dyan tayo galing. Naka-standard siya na 60Hz refresh rate. So again, the standard 60Hz refresh rate is parang bihira na lang natin nakikita yan eh. Yung isang major disadvantage niya, pero for 3K smartphone, magreklamo pa ba tayo doon? Di ba? Na meron din naman mga mas maganda pang ma-offer na specifications. Chipset niyan, meron siya MediaTek Helio G85. Dalawang biometrics niya, which is face unlock at fingerprint scanner. At pagdating nga sa battery niya, meron tayong 5,000 mAh na removable battery with 25 watt fast charging rate. Pero again, yung 25 watt fast charging rate, so again yung 25 watt fast charging rate ni Samsung is bibili lang nga kayo ng ibang charger, kasi yung charger neto is absent. Wala po kasi itong charger out of the box, hindi siya included
Lahat naman ng mga Samsungs ngayon mapamura, lahat wala pong charger talagang kasama. Kaya minsan paswertihan, pag merong mga promo, tulad nito binili ko tong A06, nagkaroon sila ng promo sa charger, nakakuha tayo. Pero ngayon wala silang charger, pero mura naman siya. So yun lang naman, ang pinakamaganda sa A06 kung bakit number 2 siya sa akin, affordability. At number 1 sa ating listahan, so wala na iba, kundi ang Samsung Galaxy A16 LTE. So sobrang sulit nitong smartphone na to, at ang SRP nito is 10,000 pesos. Pero ngayon sa online, makukuha nyo na lang to ng 4,000 to 5,000 pesos. Very affordable. Tapos pag meron pa tayong voucher, aba, napakasulit nyo na makukuha itong A16 LTE. So pinaka the best dito sa smartphone na to, at bakit number 1 siya yung display, dahil ito po ang pinaka advantage ng A16 kahit sa mga mid-range. Super AMOLED display itong device na to. Sobrang ganda mga ka-J-Vlog. Paniguradong may enjoy nyo yung viewing experience sa device na to. Sobrang solid. Ang ganda ng color accuracy, lalo na pag naglalaro kayo, mas nakakadagdag ng enhancement yung sa graphics niya, kumbaga. And the chipset is very interesting. The MediaTek Helio G99, diba? 4GB 128 for a price of 4,000 pesos. Okay yan, napakasulit. 5,000 mAh battery capacity. With 25 watt fast charging rate siya. So again, slim box din ang A16 LTE. And ito rin isang main advantage niya sa karamihan ng mga budget or entry level smartphones din, triple rear camera system. So meron siyang main, ultra wide and macro lens na sobrang rare na natin nakikita ngayon sa mga smartphones na kumpleto rekados ang camera. So ultra wide camera is very useful na camera lens yan, especially pag nagvo-vlog kayo, di ba? Mas gusto nyo yung POV nyo mas wider. Kumbaga dito sa A16 LTE may enjoy nyo yan dahil lahat ng lente, lahat ng butas nyan ay useful or hindi fake news. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating top 10 budget smartphone ngayon 2025 under 6,000 pesos. Kung bibili kayo, i-click nyo ng ating view products. Diyan sa view products natin, nakalista na lahat ng mga smartphones na pwede nyo mabili sa napakamura at sobrang sulit lang na presyo.